Richard mga master ha, nakabalik. Matagal na rin, mga isang taon. Si Butoy at si Takloy. Hello guys. Marino mga master. Doon pa sa unahan mga master. Mga master, si Manay Alvin at si Jumar. Si Windel. Ang laki ng lutay do. At laki din ng buwan. Maliwanag yung buwan. Medyo maliwanag pa ng kaunti yung kalangitan kaya hintay muna kami ng saglit habang naghuhugas ng aming mga snorkel. Sa wakas dumilim na nga mga master kaya tusokan time na naman. Shoutout sa aking agaw Robert E. Nabelo. Salamat sa solid na suporta, mabuhay po kayo at God bless. Maliwanag yung buwan mga master kaya sumampa na naman yung mga pusit dito sa tabi. Ang problema nga lang ay maiilap yung pusit ngayon kaya pinahirapan pa talaga tayo bago sila magpatusok. Tinawag tayo ni Botoy dahil may nakita daw siyang mga good size na balawis pero nakatakas na pala paglapit natin. Buti na lang pagdating natin sa unahan ay may nakita tayong palangoy-langoy na balawis kaya sinundan natin hanggang humiga siya sa bato. Active din pala ang mga balawis kapag maliwanag ang buwan. Tinawag na naman tayo ni Botoy dahil nakawala na naman yung timbongan niya kaya hindi na tayo nag-atubili na tusokan ito. Kung timbongan lang mga master ay walang kawala sa atin yan. Kaya ibibigay na natin kay Botoy yung isda. Maraming beses na rin tayong natakasan ng mga isda at si Botoy rin yung room respo sa atin. Mainam talaga na may partner ka sa pagdadive. At dahil naging matulungin tayo ay biniyayaan tayo pagdating sa unahan ng magkasunod na pusit at aluman. Dito na naman tayo sa buhanginan mga master at nasalubong na naman natin ang napakaraming maiilap na isda ngunit sadyang napakailap talaga nila ngayon at wala tayong natusok kahit isa. At pagdating sa unahan ay may nasalubong tayong napakailap din na bugaong. Grabe talaga mga master, alam na siguro niya na sa kawali ang bagsak niya kapag nakalapit tayo sa kanya kaya ganun na lang talaga ang bilis ng kanyang pagkaripas. At sinundan pa ng grupo ng mga maliliit na emperor. Palaki muna kayo dyan at sana paglaki nyo ay magpakita pa rin kayo sa akin. May ilan pa mga isda doon sa buhanginan kaya bumalik na tayo dito sa batuhan at may nakita tayong timbongan. Lumalabas din pala sa kanilang mga lungga ang mga isdang ito kapag maliwanag ang buwan. Based on my experience mga master, kapag tinutusok mo paharap ang isdang ito ay nakakawala talaga sila, kaya mas mainam na tusokan mo ng naka-side view para hindi makapunit, pero malubha yung kanyang tama kaya dinampot na lang natin pagbalik sa ilalim. May mga sulid na nagpakita pero undersized na naman at may nakita din tayong parang malaguno kaya sinundan natin pero sumabli tayo, sayang maganda na sana yung kanyang size. Kaya dito na lang tayo sa danggit at napakadali lang tusokan. At isasama na rin natin ang timbongan na ito, tulad ng sinabi ko mga master ay lumalabas sila kapag maliwanag ang buwan. At tinawag tayo ni Takloy dahil marami daw mga habasan dito o isang uri ng surahan at matataba yung mga ganitong uri, nagkukumpulan daw sila kanina ngunit nahuli na siguro tayo at nakapagtago na yung mga kasamahan niya. Kaya unti-unti na tayong lumipat dito sa tabi dahil biglang lumalaki yung mga alon, buti na lang may mga good size na pusit lumot dito sa tabi.
At may dumaan pa na batog kaya hindi na natin pinasaylo, buti na lang ay hindi siya masyadong malikot at nahihirapan pa naman tayong tumusok ng ganitong size. At nakadagdag pa tayo ng pusit lumot at maganda din ang size ng isang to. May igat pa tayong nakita pero pass muna tayo dito dahil bukod sa hindi natin type ang kanyang kulay ay palaki na talaga yung alon at malakas yung kidlat kaya kailangan na tayong makapunta doon sa pinagpwestuhan namin. At may nadaanan tayong isda na nagtago kaya hinapitan muna natin ng saglit, madalian lang naman ito kumpara sa pagtusok ng igat. At lumabo na nga yung tubig mga master at umahan ng mga kasama natin kaya ahon na tayo. Mag-alaw na talaga yung dagat pero kaya pa naman, ngayon lang ito nangyari dahil sunod-sunod ng kalmado yung dagat dito sa amin. Tera ng mga master at titingnan natin kung maganda ba huli ng mga kasama natin at biglang nag-iba pa naman yung panahon. Maraya bro ko isda. Marang yung anak. Ganda niya? Ano na tayo lang tayo? Ano na? Tayo may lang. Bana bra. Lama karaman guys. Tubo na turutot pa na yawa. Dagan na bro na. Perawan mo na. Perawan. Tuwa kaya tubo. Ito kaya eh. Handle. Medyo mingo nga talaga mga master dahil nabitin kami at napaaga yung aming pag-ahon pero ayos pa rin at may uuwi pa rin kami at makakaiwas pa rin sa palengke kahit papaano. Master, welcome back sa ating adventure. Sarap-sakin naman ang bulog-bulog mga master. Sana may natira pang mga isda. Kami ni Marino at ni Alvin lang. Busy yung iba. At sa sumunod na mga araw ay binalikan na naman namin yung bolok-bolok, ito din kasi yung paboritong spot ni Manoy Alvin. Sa umpisa ay maganda pa naman yung panahon at nakakita tayo ng emperor at hindi na natin pinasaylo. At nanusok na rin tayo ng mga makabinhi para iwas zero. May naaninag tayong good size na timbungan kaya hindi na tayo nagpatumpik-tumpik at binirahan na agad natin. Magaganda rin pala ang mga corals dito at kapag ganitong mga corals ay may mga pulang sulid talaga ang sisilong dyan sa ilalim. Medyo malalim na rin ang spot na ito mga master at malakas pa yung agos kaya nahihirapan tayo sa pagtusok ng mga pulang sulid kaya abort mission muna tayo sa mga sulid. Sinubukan ulit natin ang swerte natin sa batog pero hindi ata gumana kaya papasayloin muna natin yung batog. At sa bahaging ito mga master ay sobrang labo na talaga sa itaas, buti na lang ay naaninag pa rin natin yung aluman kaya lang mahirap itong lapitan. Sinundan nating hanggang palalim na siya ng palalim kaya sinisid na agad natin habang kaya pa nating abutin, buti na lang ay kumalma siya nang matutukan natin ang ilaw sa itaas kaya natusok natin, good size na rin ang aluman na ito.
Dahil malabo yung tubig sa part na ito ay madalang yung sampa ng mga isda kaya banirahan na naman natin yung mga anti-zero. At speaking of anti-zero mga master ay isa din ito sa mga sumasalba sa atin kapag wala yung mga makabinhi. Medyo malapad na rin siyang tingnan sa ilalim kaya hindi na rin natin pinasaylo. Pero mas malapad pa sana ang isang to kaso lang ayaw talaga nilang magpatusok sa ngayon. Kaya itong buko-buko na lang ang idadagdag natin dahil wala tayong nakitang mga pusit ngayon hindi gaya nung nakaraan at unti-unti na namang lumakas yung hangin. May dalawang batog na naman tayong naaninag ngunit mas maliliit kumpara doon sa mga pares na nakikita natin noong nakaraang pero susubukan pa rin natin yung swerte natin. Nadaplisan lang siya mga master pero gumana na ata yung swerte natin dahil nadaplisan siya sa batok at parang nahilo yung batog kaya advice ko sa inyong mga master ay sa batok nyo ito tusukin para kahit dumaplis ay may tsansa pa rin kayong mahuli sila. Mahina na siya mga master kaya dinakma na lang natin at sa puntong ito ay napakalakas na talaga ng ihip ng hangin. Unos pala ang tawag dito sa amin kaya unti-unti na tayong lumipat sa tabi. At naglakad na nga tayo pabalik dito at hindi na tayo nakapag-video kaya tulad ng dati ay mingaw na naman dulot ng pagsama ng panahon pero at least makakaiwas pa rin sa palengke mga master. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng video ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.